Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Isang lolo, inalok daw ng pera at pagkain ng isang 8 taong gulang na paslit sa Rizal para gagasain. Humiga siya ng pagkain, tsaka ng pera. Yung anak ko po, hindi po siya nakatakbo. Mama, tinakpan po niya yung bibig ko, binusalan po niya ako. Tapos tinutukan po niya ako ng kutsilyo para po hindi ako sumigaw. Tinatakot po niya ako na papatayin nga daw po niya ako pag sumigaw ako. 4 na taong nanahimik ang biktima dahil sa takot, pero ngayon, nagkaroon na siya ng lakas ng loob at nagsumbong. Lolo, wala ka ng takas sa batas! Agad nagkasa ng isang operasyon ng PNP, Criminal Investigation and Detection Group, Detection and Special Operations Unit, PNP CIDG, DSOU, para mahuli ang suspect. And now, the end is near, Lolo. Anong balita sa natin, sa target? Positive sir, nandito yung subject natin. Sa halagang 1,700 pesos for sale ang isang foldable na bisikleta. Aba, with free helmet pa. Saan ka pa? Add to cart na yan. But wait, there's more. Isa pala itong scam. Legit na legit po yung dating. Pagkasend mo nung bayad, magkano yung bayad? 1,700 pesos. Tapos wala na, hindi na po yung sumasagot. Hanggang sa natunto ng biktima ang lugar kung saan di umano'y nag-cash out ng pera ang scammer. Lo and behold, nakagip ng CCTV ang itinuturong scammer. At sa pagsasaliksik ng resibo, may iba pa pala siyang nabiktima. 3 hours na, wala na. Nung tinracer namin pinapatrace, parang tindahan lang daw, sir, yun. Anumang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hahanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ng mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. 8 taong gulang na paslit, binigyan daw ng pera at candy ng isang lolo, pero hindi pala ito nagmamalasakit. Dinala raw niya ang bata sa construction site at doon, walang awang di umano yung ginahasa. Ang lupit mo, lo! Dapat sa'yo, kalaboso! Ayon sa kwento ng inang itatago namin sa pangalang Evelyn, January 2019, dinala siya sa ospital dahil kabuanan na niya sa isang anak. Kasama niya noon ang asawang si Victor, hindi niya rin tunay na pangalan. Mas kailan nga po ako magbuntis dyan, labas-pasok po ako sa ospital. Lagi po namin kasama yung panganay ko na yan. Ngayon, one time po, iniwan nga po namin yan sa hipag ko. Habang nasa pangangalaga ng kanyang tiyahin ang nooy 8 taong gulang na tinawag naming si Abby, lumabas ng bahay ang bata para makipaglaro. Dumating po yung kalaro niya na kapitbahay namin. Inaya po siya lumabas. Pero isang matinding panganib pala ang nag-aabang sa kanya. Hindi kalayuan sa lugar kung saan naglalaro sina Abby at kaibigan. Nagiinuman naman ang isang grupo ng construction worker. Kasama na rito si Conrad Roma, 60 taong gulang. Tinawag daw po sila. Sinitsisan sila. Tapos binigyan sila ng pagkain, tsaka ng pera. Pagkabigay ng pagkain, tsaka pera, bigla po niya hinablot yung 2 bata. Yung isang bata po, sir, nakaiwas. Kasi po, kinagat po yung kamay niya, kaya po nakatakbo. Yung anak ko po, hindi po siya nakatakbo, di po siya nakapalag. Dinala ng matanda si Abby sa construction site na kanyang pinagtatrabahuhan. At sa lugar na ito, walang awa na ginahasa raw ng suspect ang menor de edad. Mama, tinakpan po niya yung bibig ko, binusalan po niya ako. Tapos tinutukan po niya ako ng kutsilyo para po hindi ako sumigaw. Tinatakot po niya ako na papatayin nga daw po niya ako pag sumigaw ako. Ayon kay Evelyn, tinakot ng suspect at tinutukan ng patalim ang menor de edad para hindi ito magsumbong. Umuwi raw ang bata na tulala at iba na ang kinikilos. 4 na taong nanahimik si Abby dahil sa takot sa suspect. Pero nito lang March 2023, isang chat ang natuklasan ng mga magulang ni Abby. Nabasa ko lang po sa messenger sa kasamahan niya sa simbahan. Tapos, kalkal po ako, scroll po ako ng scroll. Nung pagka-scroll ko po, dun ko nga po nabasa. Na huwag niyo po sana sasabihin kay mama at kay papa. Hindi ko po kasi kaya na malaman ng mama ko, lalo po ng papa ko. Nakwento po niya doon na may nangyari kasi sa akin, na-rape po kasi ako nung 8 years old ako, 2019 po, January. Abangan! Agad nagkasa ng isang operasyon ng PNP CIDG, DSOU, para mahuli ang suspect. And now, the end is near, Lolo. Anong balita sa natin, sa target? Positive sir, nandito yung subject natin. Sa
halagang 1,700 pesos for sale ang isang foldable na bisikleta. Aba, with free helmet pa. Saan ka pa? Add to cart na yan! But wait, there's more. Isa pala itong scam? Hanggang sa natundo ng biktima ang lugar kung saan di umano'y nag-cash out ng pera ang scammer. Lo and behold, nahagip ng CCTV ang itinuturong scammer. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Available online, murang foldable na bisikleta with free helmet pa. Pero matapos mong mag-add to cart at magbayad, sumemplang ka na agad. Dahil ang online seller, isa palang online scammer. Para makatipid, naisipan ni Jerome na maghanap ng mga murang bisikleta online hanggang sa ma-browse niya ang isang post na nagbebenta ng foldable bike sa halagang 1,700 pesos lang. At lalo pa raw siyang naengganyo nang makitang with free helmet pa. Agad daw niyang minessage ang seller at mabilis naman daw itong sumagot. Nang magkasaraduhan na, agad pinadala ni Jerome ang 1,700 pesos via mobile o e-wallet. Pero after few minutes, bigla siyang binlock ng seller. Naku po! It's a scam pala! Dumulog si Jerome na pumuseno sa resibo para ireklamo ang naranasang panloloko online. Paano nagsimula yung transaksyon nyo? Kwento mo sa akin. Yun nga po, since nag-chat na po ako sa kanya, nagkaroon na po kami konting conversation, kinukuha ko na po yung address niya para ako na po magbubook. Parang gusto niya, siya yung maunang mag-book. Napalalabasin niyang nagbo-book na siya, yun na, kukunin niya na information mo. Nung sinabi ko, sige, ganito na lang, nauna ka na. Picturean mo na lang yung rider na nakasakay na tong bike at siya namang isisend ko yung pera po sa inyo. Binayaran ko na po nung pag-alis na daw nung pag-bayad ko na, sinabi nung seller, nakaalis na. Nagpadala pa raw ang scammer ng litrato ng nakatiklop na bisikleta na sakay-sakay na sa isang motor. Parang ready to be delivered na. Legit na legit po yung dating. May tumawag po sa akin at sinundan din ng text na nagpakilalang rider po. Na wari ko parang kasabot lang din itong itong seller po Tumawag. Sabi niya, "Sir, nandito na po ako sa pick-up location." Nakita ko naman, okay naman po yung item, ito ganyan. O sige po, gato na lang, pakisakay na lang po. Pero nang tawagan at tanongin na raw ni Jerome ang seller kung nasaan ang rider, naku! Nang ghost rider na ba? Tapos wala na, hindi na po yung sumasagot. Sabi ko, ma'am, kamusta na po? Wala na po, hindi niyo na po ako na-entertain po nun. Ang 1,700 pesos inutong pa raw pala ni Jerome sa kanyang bayaw. At ano po ngayon ang naramdaman ninyo? Talagang disappoint po kasi buo yung loob ko na na binigay dun sa tao po Pero hindi tumigil si Jerome para sikaping mabawi ang pera niya. Tinawagan niya ang number na pinadala niya ng pera. Dito niya napag-alaman na sa isang sari-sari store pala nakarehistro ang e-wallet number. Ayun po talaga yung pinagsendan ko ma'am, kasi nagsend po ako ng 1,700 yan. Ang sabi niya, may nagsend nga yan, pero naklin na rin yan kanina. Sabi ko, ma'am, para po kasing naloko ako. Kilala niyo ho ba yung nag-claim dyan? May nagpunta dito, 2 tao, magkaangkas sa isang motor. Yung babae po ay angkas, ang lalaki naman siyang driver. Sabi ko, ma'am, baka kilala niyo po? Hindi ko kilala. Tapos, sabi ko, ma'am, tulungan niyo po ako. Malamang po, ako po yung nais. Para matulungan si Jerome, pinadala ng may-ari ng tindahan ng closed-circuit television o CCTV footage kung saan makikita ang isang babae at isang lalaki na nag-claim di umano ng 1,700 pesos na ipinadala ni Jerome bandang 5:30 ng umaga nitong November 15, 2023. Ano ang matutuklasan niyang laman ng CCTV? Siya na kaya ang taong nanloko kay Jerome? Susunod, agad nagkasa ng isang operasyon ng PNP-CIDG, DSOU para mahuli ang suspect. And now, the end is near, Lolo. Anong balita sa natin, sa target? Positive sir, nandito yung subject natin. Sa halagang 1,700 pesos for sale ang isang foldable na bisikleta. Aba, with free helmet pa. Saan ka pa? Add to cart na yan. But wait, there's more. Isa pala itong scam.
Hanggang sa natunto ng biktima ang lugar kung saan di umano'y nag-cash out ng pera ang scammer. Lo and behold, nahagip ng CCTV ang itinuturong scammer. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Bumili si J-Rom ng isang foldable bike online sa halagang 1,700 pesos. Pero ang seller, isa palang scammer. Dahil matapos niyang ipadala ang pera, hindi na ito nagparamdam. Jay, may dala kang mga resibo, yung pruweba ng iyong reklamo. Opo, hindi. Ito yung gulong. Opo. Ito yung rider, naka-helmet pa. Opo. Sabi ko, picturean mo yung rider na nakasakay na. Siya namang isisend ko yung pera. Natunto ni J-Rom ang tindahan kung saan kinash out ang ipinadala niyang pera. Ibinigay rin sa kanya ang kopya ng CCTV ng mga taong kumuha ng ipinadala niyang 1,700 pesos. At nang silipin ang kuha ng CCTV, kitang-kita ang mukha ng lalaking nagka-cash out ng pera ayon sa tindera. Gamit daw ng mga ito ang reference number ng payment ni J-Rom. Kinuha ang pera bandang 5:30 ng umaga nitong November 15, 2023. Pag tinatanong ng may-ari ng tindahan o yung bantay po noon, sabi niya, anong pangalan mo? Hindi binibigay po. QR lang po talaga. Doon na po natapos yung transaction nila. Ito bang seller na ito, palagay mo, unang beses niya itong ginawa sa'yo? O meron na siya na biktima noon? Sa palagay ko po, hindi. Tama ang hinala mo, J-Rom! Sa aming pagmamanman sa scammer na inireklamo ni J-Rom, napag-alaman ng resibo na hindi lang si J-Rom ang na-scam at nabudol ng seller ng bisikleta. Ang biktima nakapag-post pa sa social media ng kanyang naging karanasan sa parehong seller na nanloko kay J-Rom. Ayon kay Maricel, minadali pa raw siya nitong mag-send na ng pera para sa in-order niya. This time, isa namang electric scooter ang ibinebenta ng parehong seller. Yung bike ko na yun, bibili ko sana para sa anak ko na 5 years old. Inaapura niya ako na mag-settle ng payment dahil marami daw nag-aabang para sa item na yon. Tulad ni J-Rom, pinadalan din daw ng seller si Maricel ng larawan ng rider na magde-deliver ng electric scooter. Uy, always prepared, ha? May pinicturan po siya na nakakarga na sa motor yung item. Kaya naniwala naman sir ako na legit talaga siya. Kasi may kasabot pa siyang rider. Sumunod nagpadala na raw ng 2,200 pesos online si Maricel at pagkatapos, binlock na siya ng scammer. 3 hours na, wala na. Nung tinracer namin pinapatrace, parang tindahan lang daw sir yun. Sa Imus naman siya nakalocate. Ang gusto ng mga naging biktima, mapanagot at matigil ang ginagawang panloloko ng online seller. Agad nakipag-ugnayan ang resibo sa National Bureau of Investigation o NBI. Kasama ang resibo, kinuna na salaysay si J-Rom tungkol sa naranasang pambubudol. I-turn over din niya ang mga hawak na resibo o ebidensya laban sa suspect. Kasama ang CCTV footage kung saan nakuha ng video ang mga sinasabing scammer. Nangako naman ng NBI na tututukan nila ang kaso para matigil na ang panloloko ng scammer. Tingnan natin kung yung item ba na binebenta is worth it ba para dun sa presyo. Kung may doubt tayo, you have to trust your instincts. Alamin natin kung sakali na magrereklamo tayo, alam ba natin yung lugar ng tao? Alam ba natin yung tunay na pangalan? Huwag tayong magbibigay ng advance payment. Ang isang risk diyan kahit kahit cash on na cash on delivery o COD, kung nagkaroon ng defect, kanino tayo magrereklamo kung di natin alam yung mismong lugar niya? Hindi kami tumitigil na hanapin ang mga taong ito at mabigyan ng tamang leksyon. At ibibigay natin sa kanila ang tamang justice para dito sa mga victims. Ang susunod na step namin, alamin namin, tukuyin namin kung sino talaga yung taong gumagawa nito. Posibleng makarap sa kasong paglabag sa cybercrime law ang sinumang sangkot sa panloloko online. Para sa akin, masaya naman ako kasi sa tingin ko, isa akong pwede maging instrument kasi dito na matigil yung kalokohan na ginagawa ng mga katulad din ng mga yun nga yung scammer. Dahil sa takot, 4 na taong itinago ni Abby ang ginawang pang-abuso sa kanya. Hanggang nitong March 2023, nabasa ng kanyang inang si Evelyn ang pag-amin niya sa ginawa sa kanya ng matanda. Ang suspect, kinilalang si Conrad Roma, 60 taong gulang.
Agad lumapit si nanay sa Barangay San Isidro Violence Against Women and Their Children o VAUSI Office upang magsampa ng reklamo tungkol sa nangyari sa kanyang anak. Tinulungan namin na blatter, kinabukasan ay nakipag-coordinate kami sa WCPD. Inilapit sila sa Philippine National Police o PNP Rodriguez Rizal para tuluyang maisampa ang kasong rape laban kay Conrad Roma. Kahit 4 na taon na ang nakararaan, pinayuhan sila ng Rizal Police na magpa-medico legal. Kukunan ko na affidavit or salaysay yung complainant at victim natin. Then after po noon, dinala ko po sila sa aming forensic group upang mapa-medico legal yung bata. Kung may makitang laceration at para po rin mag-ebidensya doon sa kaso namin na isinasampa sa suspect. Nang lumabas ang resulta, tugma ang medico legal sa sumbong ng bata. Hawak ko ang mga resibong aming natanggap mula sa mga otoridad. Ito ang kopya ng medico legal na nagpapatunay na positibong hinalay ang biktima noong 2019. Kahit lumipas ang 4 na taon, hindi may tatago ang madilim niyang karanasan. Nanalangin talaga ako, sir, na sana negative. Siyempre kasi, at least kung negative po, makakaluwag ka bilang magulang. Mapapaisip ka na, yes, negative. Pero hindi, sir, lalo tagang gumuhumundo ko. Isinampa ang kasong panggagahasa laban kay Conrad Roma. At nito lamang October 5, 2023, lumabas ang warrant of arrest laban sa kanya. Pero dahil 4 na taon na ang nakararaan mula na mangyari ang krimen, hirap na silang matukoy ang kinaroroonan ng suspect hanggang sa makatanggap ng tip ang mga pulis na nagtatago ang matanda sa Marikina City. Agad namang tiniktikan ng operatiba ang pinagtataguan niya. Yan mismo. May nagig kaming information na ang ating subject ay nakikita daw sa Marikina. Doon siya tumatambay doon sa isang motor shop doon sa somewhere in Parang, Marikina. Nang makumpirma ang pinagtataguan ni Lolo, nagsagawa sila ng entrapment operation o patibong. Dito, nagpanggap na magpapagawa ng sirang sasakyan sa suspect ang isang police asset. Nandito na kami sa malapit sa area, malapit dito sa barangay. Anong balita sa natin, sa target? Positive sir, nandito yung subject natin. Nagtatrabaho siya malapit dito sa may lower. Time's up, Lolo. Huli ka. Si Conrad, di ba? Arestado ka namin, ha? Agad dinala sa CIDG DSOU ang suspect. Nakapanayam ng resibo ang inireklamong si Conrad Roma. Yung araw na ako lang tala sa bahay na yun. Kung siguro yung mga reklamo nila, maaaring dala sa galit siguro yun. Doon po sa paratang ko yun, hindi po yung totoo. Hindi ko siya masyadong kilala kasi ako lang nag-isa sa bahay na yun. Maaari pong siguro baka dumaan kasi napakaraming bata kasi sa labas yun Hindi ko naman kilala. Pero bago matapos ang panayam, si Lolo bigla namang nag-sorry. Ano raw? Kung may kasalanan ako, wala. Humingi po ako ng tawad. Kasi hindi naman po perfect. Nakaharap si Lolo Conrad sa kasong paglabag sa Republic Act No. 8353 o Anti-Rape Law of 1997 o panggagahasa. Dahil po yung insidente is nangyari noong siya 8 years old po, then pasok po siya doon sa ating violation of 8353, statutory rape po. Sakaling mapatunayang nagkasala si Conrad Roma, 12 taon hanggang 20 taon na pagkakakulong ang kanyang kakaharaping parusa sa pagkakahuli ni Conrad na bunutan ng tinik at kahit paano'y gumaan daw ang pakiramdam ng mga magulang ni Abby. Karamdaman ko po talaga yung kaginhawaan at yung feeling na mabibigyan ng hustisya yung anak mo. Kasi dati, di ba, sabi po talaga nila walang hustisya sa Pilipinas. Pero sir, meron. Maniwala lang tayo sa batas. Maniwala lang tayo sa mga pulis. Maniwala lang tayo sa kanila. Sir, meron po talagang hustisya sa Pilipinas.